She suddenly realized that just like Crayos, she never experienced something like this during her childhood. Kahit na may kaya naman ang pamilya niya. Because she was unwanted and neglected child from the start. Kinagabihan ay dinala sila ni Ralphie sa isang restaurant. Napansin niya ring sila lamang ang tao. Sa loob, maliban sa mga restaurant staffs na naroon. The restaurant is designed with a kids' theme party. Wala ba silang ibang customers? Ralphie? Nagtataka niyang tanong. Wala. We own the place. Kaswal nitong sagot. Namilog ang kanyang mga mata. Ibig sabihin ba ay I rented the whole place para walang istorbo. Lihim siyang napasinghap. Grabe naman ang lalaking ito. Ganito pala kapag sobrang yaman mo na. Daig pa yata nito si Kang Tae-moo ng business proposal. Siguro ay may black card din si Ralphie sa wallet nito. Natigil na lamang siya sa pagmumuni-muni nang akayin siya nito patungo sa table na nakahanda para sa kanila. They had a simple yet luxurious dinner. Hanggang sa inaya ni Ralphie si Kaya na pagkatapos nilang kumain ay may pupuntahan sila. Ralphie took the space on the bench at tumabi sa kanya. Crayos is really enjoying it, Kaya. Nakangiting komento ni Ralphie. Pareho silang nakatingin sa anak niya. Hindi kalayuan sa pwesto nila. First time niya kasi. Kaya pala sobrang saya niya noong tinanong ko siya kung gusto niya bang dalhin ko siya dito sa birthday niya. Kwento pa nito. So hindi siya ang humiling sa'yo na dalhin mo siya dito kundi ikaw ang nagsuggest sa kanya? Pinaningkitan niya ito ng mata. Inalala pa niya ang sinabi nitong hiniling ni Crayos na pumunta dito. Nagsisinungaling lang pala ang kumag na ito. Ha? Hindi ha? Umiwas ito ng tingin. At umuwi na nga sila na parang mag-anak. Kargahan ni Ralphie si Crayos habang paakyat sila sa penthouse nito. Nakatulog marahil ang anak niya sa pagod nang bumiyahe na sila pa uwi habang lulan sila ng elevator. Kahit pa alam niyang tinitingnan siya nito base sa refleksyon nila sa elevator, hindi niya alam kung paano pakikitunguhan pagkatapos ng mga huling sinabi ni Crayos kanina. Nakakahiya. Baka isipin nitong siya ang nagturo sa anak niyang sabihin ang mga katagang yun. Where is his room? Tanong nito sa kanya nang makapasok na sila sa loob ng penthouse. Itinuro naman niya ang silid na ginagamit nila. Siya na rin ang nagbukas ng pinto para hindi na ito mahirapan pa. Maingat nitong inilapag si Crayos. Mabilis naman siyang tumalikod na ang mga haharap na ito sa kanya at nagkunwaring may ginagawa. Kaya, salamat po sa pagkarga kay Crayos at saka good night. Aniya nang hindi pa rin lumilingon. Here we go again, using a formal tone on me. Reklamo nito. I already told you to cut it off. Nilapitan niya ang anak saka inayos ang kumot. Sorry, nakakalimutan ko kasi paminsan-minsan eh. You're avoiding eye contact when talking. What's wrong with you? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Gabi na kasi kaya kailangan nating magpahinga. Bukas na lang siguro tayo mag-usap. Pagtataboy niya sa lalaki. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. See? Now you're repulsing me. What's your problem, Kaya? Marahan siyang napabuntong hininga at napilitan itong harapin. Wala nga. Ang akin lang, matutulog na tayo kasi may flight pa tayo bukas. Ralphie stared at her intently. Umiwas naman siya ng tingin, pero marahan itong hinawakan ang balikat niya at pinaharap. You're making me curious. Hindi siya sumagot. Wala rin siyang planong sabihin dito ang saloobin niya, dahil nahihiya talaga siya. Why are you avoiding my gazes? Why do I feel like you're avoiding something? Paungulit ni Ralphie. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi nga kita iniiwasan, okay? Aniya at sinalubong ang titig nito.
Sinadya pa niyang panlakihan ito ng mata. Kita mo? Hindi ako umiwas, di ba? Tinitingnan na kita ngayon. Ralphie chuckled. Iiling pa ang lalaki habang hindi pa rin pinapakawalan ang balikat niya. Now you're being funny. Lumabas ka na nga, matutulog na kami. Matulog ka na rin. Marahan niyang iwinaksi ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Ralphie put his hand on his pocket and smiled. Kung hindi mo ko iniiwasan, then maybe I can invite you to come out with me tonight. Saan naman? Gabi na, tsaka walang maiiwan dito sa anak ko. Kunot noon niyang pahayag. Janice will look after Crayos if that's what you're worried about. Paano kapag nagising yan at hinanap ako? Ralphie gave her a smirk. Hindi ka na niya hahanapin. Nagpaalam na ako sa kanya na aalis tayo pagkatapos ng birthday celebration niya. Napasimangot siya. Nag-usap pala ang mga ito? Bakit hindi niya napansin? Ayaw ko pa rin. Mariin niyang tanggi. And why? Ralphie tilted his head while staring at her. Bakit nga ba ayaw niya? Dahil takot siyang mapag-isa silang dalawa? Natatakot siyang traidorin siya ng sarili niyang damdamin. Come on, Kaya. I won't take much of your time. Sandali lang naman. I just want to celebrate my birthday with you. Birthday mo rin? Gulat niyang tanong. Bukod sa wala siyang alam tungkol sa lalaki, ay wala rin itong nabanggit sa kanya. Can I have your time as my birthday gift then? Napalunok siya at maya-maya ay alanganing tumango. Ibinili nila si Crayos kay Janice. Pagkatapos ay muli silang lumabas gamit ang sasakyan ni Ralphie. Saan ba tayo pupunta? Siguraduhin mo lang na hindi mo talang pagdadalhan mo sa akin, ha? Pinaningkitan niya ng mga mata. Mawa naman ang lalaki sa sinabi niya. Alam mong hindi na kita dadalhin sa labas kung yun ang gusto ko. My penthouse has a lot of common and unoccupied rooms. Natahimik siya. Oo nga naman. Assuming lang talaga siya. Maya-maya pa ay tumigil na ang sasakyan ni Ralphie. We're here, anunsyo nito. Nang bumaba si Ralphie ay hindi na niya ito hinintay pang pagbuksan siya. Kusa na rin siyang lumabas at napatingala sa napakatayog na tower sa hindi kalayuan. Wow! Namsan Tower? Usal niya. Ralphie offered his hands to her. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya at walang pagtutol na tinanggap niya iyon. They started walking, holding hands side by side and rolled a cable car. That will bring them to Namsan Tower itself. Dito mo gustong i-celebrate ang birthday mo? Tumango ito at inilibot ang tingin sa paligid. Buti hindi mo nirentahan ang buong lugar. Sa sinabi niya ay marahan itong tumawa bago umiling. I want to stroll normally with a lot of people around, kaya hindi ko nirentahan ang lugar. Di ba kadalasan may K-drama na nagsushooting dito? Gusto mo bang mag-artista? Nakangiti nitong tanong. Bakit? Tutulungan mo ba ako? Tanong naman niya. Sandali pa silang napahinto at humarap siya dito. Kung gusto mo, bakit naman hindi? Seryoso nitong wika. Bahagya siyang natawa. Ito naman, biro lang. Ralphie had a little smile on his lips while staring at Kaya with tenderness. I don't want you to do celebrity either. Being Kratos' mother suits you better. Patuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang sinasabi ni Ralphie na love tunnel. Marami din silang kasabayang turista na namamasyal sa lugar na iyon. Ralphie gently pulled her to where the rental handbooks are. Napakunot noo siya nang mabasa ang hour schedule kung kailan ito available. Hindi ba't close na sila? Tanong niya sa lalaki. Yup, but since I want to experience this thing with you, I made everything possible. Nakangisi nitong tugon. Napangiti siya nang makita sa refleksyon ng salamin. She was wearing a pinch hanbok.
May mga disenyo itong bulaklak na mas lalong nakagpatingkad sa suot niya. Napalingon siya sa kanyang likuran kung saan naglalakad si Ralphie palapit sa kanya. He was also wearing a handbag that paired her peach one. He looks like a prince from the Joseon dynasty. Wow, ano bang Korean word ng handsome? Tanong niya. Ralphie grinned. Bakit? Gumagwapo na ba ako sa paningin mo? Natatawa itong umiling at bahagya pang inayos ang kanyang buhok. Matapos nilang magkulitan ay inakay na siya ni Ralphie palabas ng lugar. Napangiti siya habang naglalakad dahil mabigat ang damit niya. Seriously? Paano kaya nakakatakbo yung mga bidang babae sa Korean novela habang hinahabol ng kalaban tapos suot ito'y katulad niya? Hindi ba sila nadadapa? Kung hindi lang siya siguro naka-abrisyete sa braso ni Ralphie, ay baka nadapa na rin siya. Sanay kasi siyang laging jeans ang suot niya. San ba tayo pupunta, Ralphie? We're going to buy padlocks. Tugon nito. Padlocks? Para saan? Taka niyang tanong. We are going to Lovelock Bridge. I heard that love will become everlasting if we write a wish or the name of someone we love. He curled his brows and pulled her somewhere. Napatingin siya sa hawak niya. Pwede kayang isulat doon na hindi matuloy ang wish ni Ralphie? Wala namang makakaalam, di ba? Napailing na lamang siya. Minsan talaga ay napakasama ng utak niya. Mukhang kailangan yata niya hugasan ng holy water ang kanyang brainy nang sa gayon ay luminis naman ang kanyang atensyon nito. Hey! Aren't you going to write? Pukaw nito sa kanya. Magsusulat na po. Sarkastiko niyang sagot at umupo sa tabi nito. Ralphie tried to pick, kaya pinandilatan niya ito ng mata. Umismid naman ang lalaki at nagpatuloy sa pagsusulat. He's writing a Korean words kaya hindi nito itatago sa kanya. Wala pa rin siyang maintindihan. Sandali niyang pinag-isipan kung anong isusulat niya. But she ended up writing her relationship with her son and parents. Lastly, she wishes for Ralphie to find someone that will be best for him. Gusto niya sanang ilagay sana niya siya na lang ang maging everlasting love nito, pero iwinaksin niya ang ideyang iyon. Napaka-imposible naman kasing mapa sa kanya ng lalaki, kagaya nito na halos taglay na lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae. Well, pre na lang sa arogante nitong pag-uugali na madalas nakakagigil. Ang kupad mo naman, kaya? Reklamo pa nito. Sandali lang, para namang mauubusan ka ng paglalagyan. Matapos niya makapagsulat ay naglakad na silang muli ng lalaki patungo sa lugar na sinasabi nito. How was Creo's condition? Tanong ni Ralphie. Tipid siyang napangiti. Ayos naman. Sabi ng doktor ay may improvement naman daw ang kaso niya. How about his treatment? Ayos lang ba na sa Pilipinas siya magpagamot? Why don't you bring him abroad? Mas matututukan siya ng mga experts doon. Suwestyon nito. Marahan siyang umiling. Hindi na. May tiwala naman ako kay Dr. Gonzales. Nirecommend siya sa akin ni Isaac. Sa huling sinabi niya ay sumimangot si Ralphie. Oh, that Isaac. May atraso pa sa akin ng gagong yun. Halos pabulong nitong sabi. Anong atraso? Lumingon ito sa kanya at umiling. Nothing. And for Raven, I'll gonna talk to him myself about Creo's condition. Uy, wag na. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Putol niya sa lalaki. I love doing what I'm doing right now. Kontra pa nito. Inirapan niya si Ralphie. Kahit na. She heard him sigh. By the way, your sister signed a contract under VLA last week. Anito habang naglalakad sila. Sandali siyang natigilan. Sinong ate? Veronica. She's your sister, right? Sandaling huminto si Ralphie at lumingon sa kanya. If you won't tell me, hindi kita pinipilit, kaya? Pagtatanong pa ni Ralphie. Na kita sa mukha ni Kaya na naiilang siya sa kanyang tanong tungkol sa pamilya nito. Nagangat siya ng tingin.
Sincerity was written in his eyes that made her weaken to the extent that she wanted to tell him burden. Wala namang sigurong masama kung magkwento siya rito. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Hay, galit sa akin ang ate ko. Hindi lang siya galit, kundi si Ate Jewel at si Mama din. Why? What's the reason for hating you? Kasi anak ako sa labas ng papa ko kaya galit sila. Anak ako ng tatay ko sa katulong Ralphie. Nang hihina niyang sabi. Remembering her family makes her sad. Still, she is longing for them lalong-lalo na kapag may pinagdadaanan siyang mabigat na problema. Pero ayaw ng mga ito sa kanya. Naiintindihan ko naman ang galit nila. Kasalanan ko kung bakit nasasaktan si Mama. Natigil siya sa pagsasalita nang walang kung ano-ano'y kinabig siya ni Ralphie payakap. Wala kang kasalanan, Kaya. Hindi mo kasalanan kung bakit ka pinanganak. Somehow, his warmth made her feel at ease. Nang sandali silang nanatiling ganoon bago niya niyaya ang lalaki na magpatuloy na. Pansin na ring pinagtitinginan na sila ng ibang dumadaan. Baka aakalain ng mga ito na nasa shooting sila. What about your real mother, Kaya? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko nga siya nakita ng isang beses man lang. Wala din akong pictures niya. Basta, Erlinda Reyes daw ang pangalan, sabi ng mayordomo ni Mama. Bukod doon, wala na akong ideya tungkol sa kanya. Malungkot niyang salaysay. Don't you have plans on looking for her? Umiling siya. Sa ngayon, wala pa. Mas importante sa akin ang pagpapagaling ng anak ko. Sobrang dami ding Erlinda sa mundo kaya alam kong matatagalan ako sa paghahanap. Saka na lang siguro kapag ayos na si Creyos. Do you want me to help you? She stared at him for a while. His offer was very tempting pero sobra-sobra na ang naibigay nito sa kanya. At hindi niya alam kung paano iyon susuklian. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? Ralphie stilled for a moment pagkatapos ay umiling. I just like helping you, that's all. Tumango siya pagkatapos ay napadako ang tingin niya sa napakaraming padlocks na naroon. Should put ours together. Then we'll throw the keys to make it effective, anito. Hinila siya nito sa isang sulok at kinuha ang kanyang padlock. Kailan ba talaga magkalingkis ang mga padlock natin? Nakaangat ang kilay niyang tanong. Huwag mong silipin yung sinulat ko ha, paalala pa niya. Of course, mas malakas yung pwersa na matutupad yung sinulat natin, sabi pa nito. Pinaningkitan niya ng mga mata ang lalaki. Bakit pakiramdam ko inuuto mo ko? Hindi pawang katotohanan lahat ng sinasabi ko. Natatawa nitong sagot. Inambahan na ito ng sipa, mabilis niyang nakailag ang lalaki at natatawa pa rin siyang pinagmasdan while watching his smiles. She can't help her heart to beat wildly. Minsan niya lang itong nakitang nakangiti dahil suki yata ito ng simangot nung mga araw. Happy birthday nga pala. Hindi ka nagsabi. Hindi tuloy ako nakapaghanda at nakabili ng regalo para sa'yo. Nakasimangot niyang saad. Don't bother. Being with you is already enough. Ilan na siya nito sa lugar kung saan kitang-kita nila ang buong syudad. Napasinghap siya dahil sa ganda ng tanawing panggabi, lalo na't iba't iba ang kulay ng ilaw sa bawat building ng lugar. Hindi nagtagal ay umeksena na ang nagagandahang fireworks sa kalangitan. Ang ganda-ganda. Gabi-gabi ba ay may ganito dito? Namamanghani ang tanong. Nope, just for tonight. Nagustuhan mo ba? Natutup niya ang kanyang bibig. Ibig sabihin na ikaw lang ang may pakana ng fireworks display na yan? Nakangiti itong tumango. Muli niyang ibinalik ang tingin sa kalangitan. Napangiti siya. Parang lumulobo ang puso niya dahil sa tuwa. Napapitlag na lamang siya at nabaling ang atensyon mula sa fireworks na pinapanood niya nang maramdaman ang malamig na bagay sa kanyang leeg. It was a necklace with a crystal cherry blossom pendant embedded with gold around it that Ralphie put on her neck. Para saan to? Para sa'yo. I mean, bakit? Bakit mo ko binigyan ng ganito? Nalilito niyang tanong. Dahil gusto ko. Mariin siyang pumikit at nakapamewang itong hinarap. Bigay ka ng bigay ng kung ano-ano. Sa akin, sa anak ko.
Binigyan mo ko ng negosyo. Dinala mo dito si Creyos at kung ano-ano pa. Tapos sasabihin mong gusto mo lang? Walang dahilan? Walang ganun, Ralphie. Ano ba talaga ang rason mo't lapit ka ng lapit sa amin ng anak ko? Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Hindi na niya napigil pa ang sarili. Naguguluhan siya sa mga ikinikilos nito. Hindi naman siya manhid, pero ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang ginagawa nito hanggat maaari. Ika nga sa kasabihan, words without action are meaningless, but actions without words are confusing. At iyon ang nararamdaman niya ngayon. Because I like you, Kaya. Sagot nito na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Galit niyang turan. Alam kong hindi. Alam mo pala gagawin mo pa talaga akong panakip butas. Tigilan mo ako sa mga kalokohan mo, Ralphie, ha? Baka nakakalimutan mo na kung paano ako magalit. Ralphie caught her hand. Sinubukan niya itong bawiin, subalit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. He brought her hand just like hers. She was bewildered for a moment at nagtataka itong tiningnan. Ralphie's eyes mirrored an emotion that she also saw in her own eyes from the reflection of his. I know it's too early for me to say this. Alam ko rin na malaki ang chance na hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero I like you, Kaya. It's not just simple like, but I love you. Nababaliw ka na ba? Kailan pa lang tayo nagkakilala at in love ka na sa akin? She was eyeing him suspiciously. Tandang-tanda pa niya kung paano nito sinampal at sa kanyang pagmumuka nang hinding-hindi siya nito papatulan. Diba sabi mo sa kontrata natin na bawal ma-in love? Sariwa pa talaga sa isipan kong sinabi mo nung nasa kotse tayo. Time isn't a basis when it comes to love, Kaya. At yung tungkol dun sa sinabi ko noon, I said it because I thought that what I felt for you was pure vexation. Baliw na baliw. Pero yun ang katotohanan. I just woke up one morning and felt that I love you already. Hindi siya agad nakahuma. Parang mauubusan siya ng hangin sa lakas ng pintig ng puso niya. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Single mother ako. Umayaman. I have money. I don't need to be rich. You can have mine, all of it. Sandali siyang natahimik pero maya-maya ay muling tumingala kay Ralphie. Hindi ako si Grace, Ralphie. Baka nalilito ka lang. Of course, you are not her. You are very different from her. And I love you for who you are. Masuyo nitong wika. Paano kung naguguluhan ka lang pala sa nararamdaman mo at ma-realize mong hindi mo pala ako totoong gusto? I am confident type of woman, Kaya. I'm always certain of what I do, whether it's business or my life. You can doubt me all you want, but I am willing to prove it to you. May pangahamon sa boses at mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Wala na. Nanliligaw ka na ba sa akin yan? Hindi. I am confessing my love for you but I won't court you. Not now. I'm still legally married and the process still a long way to go. Ayokong maging masamang babae ka sa paningin ng iba. I am still bound to promise to let you go and stay away from both of you of Creyos for now, Kaya. She felt teary-eyed while listening to his confessions. I'm not asking you to like me and love me for now, lalo't magulo pa ang sitwasyon. All I'm asking you is to wait for me, Kaya. She wrinkled her nose. Hindi ba't pareho lamang yun? Ralphie chuckled. Oh, is it? So paano yan pag nakahanap ako ng iba habang naghihintay sa'yo? Then I will snatch you away from that guy and make you fall in love with me. May dilim sa mukha nito nang sabihin ang mga katagang yun. Wala na talaga. Mabubuwang na talaga siya. Parang gusto niyang maglupasay sa kilig. Sinaniban yata siya ng malanding espiritu ngayong gabi. Hindi ba't sobrang aga pa para sabihin ang lahat ng ito? Hindi pa tayo sigurado sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Ralphie stared at her for a moment kapag kuway napatungo ito ng ilang sandali bago tumingala sa kalangitan. Patuloy pa rin sa pagputok ang mga fireworks sa itaas. I know, but one thing's for sure ay hindi ako magsasawang ulit-uliting sabihin sa'yo habang magkasama pa tayo. Ralphie gently pulled her for a hug.
Slowly, she circled her arms around him too. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. She thought he would kiss her on the lips, but no, she was mistaken. It was more romantic and full of respect. Ralphie softly planted a kiss on her forehead. This is the most memorable birthday I ever had. Diyang mailap ang mga pagkakataon noon para kay Ralphie at kay Kaya. Talagang sinubukan sila ng tadhana. Pinilit ni Grace na bawiin ang lahat ng negosyong binigay ni Ralphie kay Kaya, maging ang cafe nito. Pinuntahan din siya ng nanay ni Ralphie upang hilingin na iwasan at iwanan ang anak nito. Hindi na alam ni Kaya kung anong gagawin niya. At ng mga pagkakataon ding yun, alam niya sa sarili niya kung sinong pipiliin niya. Yun ay ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang masaktan ng kahit sino ang kanyang anak. At hindi niya hahayaang mapahamak ito sa dinaramdam na sakit ng dahil lamang sa kanyang sariling kagustuhan. Kinausap ni Kaya ng masinsinan si Ralphie. Ngunit hindi ito pumayag. Pero mula noon ay naisipan na lamang ni Kaya na mag-isip ng paraan kung paano siya makakaiwas dito. Makalipas ang ilang buwan, ay nakausap naman niya ang kanyang pamilya. Sumukdol pa ang galit ng mga ito dahil nalaman ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya kay Ralphie. Ang pakikipagrelasyon niyang hindi natuloy. Umanis siya ng batikos mula sa tagahanga ni Grace. Ngunit ang mas ikinagulat ng iba ay ang mag-asawa pala si Grace at si Ralphie. Nang mga panahong yun ay si Tristan lamang ang kanyang napuntahan. Si Tristan ang umagapay sa kanilang mag-ina. Si Tristan ang palaging gumagawa ng paraan para sa ikabubuhay nila. Nag-alok si Tristan ng trabaho at munting magpagnenegosyo kay Kaya. Mas ninais ni Kaya nung lumayo mula sa mga ito upang makaiwas sa gulo. Makalipas ang 1 taon, heto siya at nabubuhay na kasama ang kanyang anak ng matiwasay. Isang araw ay nakita niya si Veronica. Pinilit niyang sabihin nito kung kilala ba nito ang kanyang ina at kung ano ang tunay nitong lugar at pangalan. Ngunit naging matigas ang puso ni Veronica. Hindi nito hinayaang sabihin sa kanya ang lahat-lahat. "Kanina ka pa ba dyan?" Alanganin niyang tanong. Tristan heaved a deep sigh. "Magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa'yo ngayon lang. Sinundan ko kaya si Veronica nang makita ko siyang sumunod sa'yo." "Kilala mo ang ate ko?" Marahan itong tumango. "I saw her files when Ralphie investigated your family background before." Kinagat niya ang pang-ibabang labi. "Hanggang saan ang narinig mong pag-uusap namin?" She saw hesitation in his eyes. Napatikim pa ito bago nagsalita. "From the top, I was just curious because she seemed livid. Kanina ko pa siyang nakikitang masama ang tingin sa'yo. I was just concerned. Hindi ko sinasadya na makinig. I blocked everyone who tried to enter though para walang ibang makarinig. I'm sorry for listening, Kaya." Napayuko siya at mariing pumikit. She was ashamed. Wala na siyang mukhang maihaharap sa lalaki. Pakiramdam niya ay hindi niya deserve ang magandang trato ni Tristan sa kanya o maging ni Ralphie dahil madumi siya. She felt Tristan took a step and crossed the distance between them. Saka marahang inangat ang muka. "Kaya, I'll play deaf to make you comfortable. I didn't hear anything so you don't have to worry. As I have said before, your secrets are always safe and fine with me. And lastly, I'm not disgusted with you. You are a tough woman for surviving what you have been through, and I admire so much for that. Nothing will change within our friendship, Kaya. Nothing." Niyakap siya nito ng mahigpit at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ilang sandali pa silang nanatiling ganoon bago kumalas ng yakap sa lalaki. Pakiramdam niya ay naghalo na ang lahat. Naiiling na lamang niya itong tinalikuran nang makita nito ang kanyang anak at pinamili ng gamit, pati na ng fried chicken na paborito nito. Gabi na nang lisanin ni Tristan ang lugar nila. Napatingala na lang siya sa madilim na kalangitan. Mukhang hindi yata niya mapuputol ng koneksyon nila ng lalaki
dahil nangako itong babalik kapag may libre itong oras. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Shut up! I'm gonna talk to my husband. Nag-angat ng tingin si Ralphie sa dalawang babae na nasa kanyang harapan. He even saw how Grace pushed Millie dahilan para mapaupo ito sa sahig. Napabuntong hininga na lamang siya. Just let her in, Millie. Mabilis na tumayo ang kanyang sekretarya at tumango. Dire-diretso namang pumasok si Grace sa opisina niya. Hindi pa nga ito nagsasalita ay nakatanggap na siya ng isang malakas na sampal mula rito. Minasahe niya ang kanyang panga at matalim na tiningnan ang galit na babae. Grace laughed without humor before slamming both of her palms on his table. You still have the guts to ask me what's wrong pagkatapos mo akong ipahiya sa buong mundo? Really, huh? Am I the one who shamed you? You must have forgotten you have done it yourself. Could you please stop acting like a brat and blame anybody for the mistake you make? Nangako ka sa akin na Ralphie. Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo. But why did you expose me and Jerome in the media? Pinamihiya mo ko. First of all, hindi kita pinahiya. You have known me for years. Kaya nga ako pinaikot at niloko, di ba? Kasi kilalang kilala mo ako at ang mga kahinaan ko. I am a man with a word, Grace. Sa tingin mo, ganoon ako kawalang utak na ipangalandakan niloko ako ng asawa ko? I may be a jerk but I am not heartless to ruin your name. You're still carrying my surname. How can I do that? Then who? Sino ang nanira sa akin? Who the hell did it? She was now hysterical. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Vincent, Ralphie, help me. Tulungan mo akong mahanap ang taong yun. I wanna sue that person. I will, Grace, but you should help yourself in finding that person too. Who knows, isa sa mga taong lubos na pinagkakatiwalaan mo ang tumaraydor sa'yo. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng babae sa kanyang braso. Karma really has no menu. You get to deserve what you deserve. He wanted to tell her those lines but she doesn't wanna add salt to her injury. Grace hurriedly left after her talk with Ralphie matapos marinig ang side ng lalaki. Sigurado siyang ito at hindi ito ang nagpakalat ng isyu tungkol sa kanya. He was a very good man to do it. Tinakman niyang maigi ang kanyang muka para hindi siya makilala ng kung sino. She even used a different car to disguise herself. She drove her way to that someone in her mind right now. Jerome Thompson. Alam niyang walang ibang bukod tanging may lakas ng loob na kalabanin niya kundi ito lang. Pagkarating niya sa suit ni Jerome ay hindi siya kumatok pa. Pinaghalong amoy ng usok, sigarilyo at alak ang buong silid. Nakita niyang nakaupo si Jerome sa sofang pang-isahan sa salas. He looked so haggard with his grown stubbles. Casual lang itong tumingin sa kanya at hindi man lang nagulat sa kanyang pagdating. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagpalabas ng issue sa media tungkol sa ating dalawa? Why did you do that? How about you? Why did you leave me? Malamig nitong tanong. So that's it. Yan ang rason mo kaya sinira mo ang pangalan ko? Hindi na niya napigilan ang sarili at sinugod si Jerome.